Let's beat the heat, Q-Citizens! Libo-libong Q-Citizens ang nakisaya sa iba-ibang booths ng ABS-CBN programs tulad ng TV Patrol, Lingkod Kapamilya, May Puhunan, Kaya Mo, at Bayan Mo Ipatrol Mo sa Grand Kapamilya Summer Fair sa Quezon Memorial Circle. Kabilang sa mga serbisyong handog ng ABS-CBN at QC Government ang libreng medical at dental check-up at gamot para sa lahat. Bukas din sa publiko ang mga booth ng lokal na pamahalaan tulad ng Kilos QC, QCID, QC Public Employment Service Office, Persons with Disability Affairs Office, Youth Development Office, Human Resource Management Department at City Legal Department. Mayroon ding registration booths ang Commission on Elections, PhilHealth at SSS. Nagbigay naman ng tips at mga paalala sa latest episode ng Usapang QC ang Quezon City Health Department at Meralco. Ito'y para maiwasan ang heat-related illnesses at paano makakatipid sa konsumo ng kuryente ngayong tag-init. Pantay-pantay na serbisyo para sa Q-Citizens. Nakiisa sa Unity Walk ang 1,143 solo parents bilang bahagi ng National Solo Parents Week. Layo nitong kilalanin ng magigiting na ama at ina at mabigyan sila ng pagkakataong makisaya at makapaglibang. Ibinahagi rin ng alkalde ang mga proyekto at programa tulad ng pabahay, hanap buhay at scholarship para sa mga anak ng solo parents. Ibinahagi ng QC Government ang ating best practices sa benchmarking ng lokal na pamahalaan ng Palo Leyte, kabilang sa tinalakay ang mabilis, online at automated na proseso ng permit sa negosyo. Pagbati sa bagong SK Chairman ng Barangay Blue Ridge B matapos ang oath-taking ceremony sa pangunguna ni Mayor Joy Belmonte. Nagbigay ng pasasalamat si Punong Barangay Ryan Navero kay Mayor Joy Belmonte sa pagbili ng pamahalaang lungsod sa lupang pagtitirikan ng kanilang barangay hall. Ibinahagi naman ng alkalde ang karagdagang government infrastructures at park and open spaces sa barangay. Dumalo ang Public Employment Service Office Child Labor Prevention and Elimination Program sa The General Membership Meeting ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, Quezon City, na may temang Fostering Growth, Safeguarding Our Workers and Promoting a Diverse Empowered Workforce. Layo ng programa na talakayin ng mga issue sa child labor, advokasya para sa mga trabaho, mas maayos at patas na regulasyon para sa mga negosyo at manggagawa. Tinalakay ni Mayor Joy Belmonte ang mga detalye kaugnay ng road clearing operation sa mga miyembro ng University Student Council ng UP Diliman. Idinagdag ng alkalde na handa ang pamahalaang lungsod na makipag-ugnayan sa USC UP Diliman at sa mga nagtitinda na naapektuhan ng clearing operation. 49 na naninirahan sa lansangan kasama ang 38 indigenous people ang ligtas at maayos na na-turn over sa DSWD, katuwang ang iba-ibang ahensya ng pamahalaan. Inaalam din ng kanilang pamilyang uuwian at iba pang nararapat na karagdagang tulong. Tinalakay sa pulong ng pamahalaang lungsod at mga kawani ng Metropolitan Manila Development Authority ang planong pagpapatupad ng alternatibong ruta sa QC, kasabay ng pagsasara ng ilang bahagi ng EDSA Kamuning Flyover sa May 1, 2024. Halina't bisitahin at tikman ang iba-ibang mga proudly Filipino at QC-made halal products sa bagong bukas na halal-friendly Quezon City Trade Fair sa Risen Garden sa Quezon City Hall Compound. Iba-ibang programa at aktibidad ang handog ng Quezon City Government sa mga solo parents bilang bahagi ng Solo Parent Week. Kabilang dito ang health and wellness programs, bazaar, caravan at Zumba. Tinalakay ni na Mayor Joy Belmonte at National Historical Commission of the Philippines Chairperson Lisa Guerrero Nakpil ang mga proyekto na gagawin sa loob ng Quezon Memorial Circle sa mga susunod na buwan. Highlight sa usapan ni na Mayor Joy Belmonte at Barangay Damayan Chairperson Floride Casahe ang paghahandog ng pwesto sa mga ambulant vendor ng Barangay Damayan, pagsasaayos ng palengke, pag-renovate ng barangay hall at daycare center. Pinakinggan ni Mayor Joy Belmonte ang mga nais ipaayos ng Barangay Bagong Silangan tulad ng ginagawang covered court at itatayong material recovery facility. Agad na inaksyonan ni Mayor Joy Belmonte ang suliranin ng Barangay Doña Aurora sa pagsasaayos ng kanilang covered court, mga gusali at pasilidad ng barangay. Tinugunan ng pamahalaang lungsod ang mga pangangailangan ng Barangay Cruz na Ligas, gaya ng pagsasaayos ng daycare center, barangay hall, health center, learning hub, drainage system, material recovery facility at dagdag na streetlights. Dinulog ni Barangay Payatas Punong Barangay Rascal Doktor kay Mayor Joy Belmonte ang mga problema ng kanilang komunidad tulad ng pagsasaayos ng mga CCTV cameras, material recovery facility at iba pang mga infrastruktura.
Sinolusyonan ni Mayor Joy Belmonte ang suliranin ng Barangay Quirino 3B sa pasilidad tulad ng daycare center at gusali para sa iba pang serbisyo ng barangay. Tinalakay sa pulong ni Mayor Joy at Kapitan Cesar Dionisio ng Barangay Ramon Magsaysay ang pagsusulong ng karapatan sa paninirahan ng mga residente sa lugar. Nagbigayan ng tulong pinansyal ang lokal na pamahalaan sa 25 pamilyang naapektuhan ng sunog sa mga barangay ng Batasan Hills, Payatas at Sauyo. Dinulog sa pamahalaang lungsod ang ilan sa mga suliranin na kinakaharap ng Barangay Teachers Village East, kasabay ang pagsasaayos ng pasilidad para sa mga senior citizen, street lights sa kalye at pagpapaigting pa sa seguridad ng kanilang lugar. Tinalakay ni Mayor Joy Belmonte at Park Inn by Radisson North EDSA General Manager Ann Olalo ang pagbibigay oportunidad para sa mga person deprived of liberty. Kabilang dito ang pagsasanay sa culinary at housekeeping na layong mabigyan ng mga PDL ng trabaho lalo na sa kanilang reintegration sa komunidad. Green City sa QC. Nagtanim ng mga puno ang mga volunteers at mga kawani ng pamahalaang lungsod bilang bahagi ng Bayanihang QC program sa Bonifacio Shrine sa Balintawak. Hinihikayat din ng mga Q citizens na makiisa sa Bayanihang QC program. Bida ang mga angking talento ng Q citizens sa Retacio, Quezon City's Catwalk to Sustainability sa SM Novaliches. Ipinamalas ng mga kalahok ang kanilang husay sa pagdidisenyo at paggawa ng fashionable na mga damit gawa sa recycled fabric at textiles. Ibinahagi ni Mayor Joy Belmonte ang mga programa at proyekto para sa kalikasan at mga kababaihan sa pagbisita ng mga kawani ng Asian Development Bank Climate Change and Sustainable Development Department. Pinailawan ng berde ang pylon ng Quezon Memorial Circle kasabay ang tema nitong Planet versus Plastic bilang selebrasyon ng Earth Day. Layo nitong maging plastic-free ang lungsod. Halina't bisitahin ang permanent store ng Kilos QC Store ng Bayan kung saan mabibili ang mga pre-love items tulad ng damit, sapatos, accessories at marami pang iba. Ang pondong malilikom nito ay mapupunta sa QC Learning Recovery Trust Fund. Sa selebrasyon ng Earth Day 2024, pinaigting ng pamahalaang lungsod ang kampanya laban sa plastic pollution na may temang Planet versus Plastic. Lumagda sina Mayor Joy Belmonte, Vice Mayor Gian Soto at kawani ng Department of Environment and Natural Resources sa isang pledge of commitment bilang suporta sa adhikaing makamit ang inclusive, sustainable at resilient na lungsod. Bumisita rin ang mga kawani ng Department of Environment and Natural Resources sa Wave of Change art installation sa inner lobby ng Quezon City Hall. Sinisimbolo ng art exhibit ang layuning gawing plastic-free ang QC.